Okay, ang, mais dito sa Pilipinas marami tayong pinaggagamitan yan, eh. Kasi dalawang klase yung mais natin, meron yung para sa hayop, meron yung para sa tao. So, sa animal feed puwedeng yan yung inaani mong butil ng mais. Meron ngayon na nauuso na yung buong katawan ng mais kasama yung bunga na hindi pa natutuyo, pinuputol na yon, pinapakain sa hayop yon. Okay. Kagandahan din nito yung mais pinagkukuhanan din yan ng sangkap na panggawa ng gamot. Panggawa nung tinatawag natin na biodegradable plastic at saka ginagamit sa pagmimina at saka dun sa mga ginagamit na pagpapatayo ng mga bahay sa marami sangkap na ginagamit doon. At itong huling-huli ginagamit 'yan sa alternative fuel, yung tinatawag natin na mga bioethanol, biogas, okey? Ngayon, ang, mais, marami ang nagsasabi iyan ay puwede mong itanim kahit saan dito sa Pilipinas. Okey, tama po yun. Pero merong magagandang, kailangan kang sundin dito kung gusto mo maging, ma-optimize mo, maganda yung magiging ani. Yung soil type, ano ba yung kailangan nun? Kasi ang pH level niyan 6 to 6.8. Mataas yung organic matter at saka magandang humawak ng tubig yung lupa. Kasi alam niyo ang mais, kailangan niya na palagi ng magandang supply ng tubig at kapagka yung lupa mo mabilis mawalan ng tubig, negative side yun, merong epekto yun sa ani. Yung temperatura niya, naglalaro yan sa 21, 25, 27. Pwedeng lumampas ng 30, makakaani ka pa rin pero kapag pumunta na daw yun sa 32 degrees, malaking epekto na yan sa kabawasan ng ani. At Mm. siyempre, maganda nga sana kung ang mais natin, eh, puwedeng itanim doon sa highlands, eh, kaso hindi puwede at 10 degrees centigrade talagang, pahihirapan na yung mo. Hindi na magge-germinate yung mais mo, eh, kung puwede nga sana yung mais nga, eh, mai-transplant kaso hindi naman. Ayun, Hmm, nabanggit ko rin kanina, kailangan niya ng sapat na supply ng tubig at critical stages and then maturity ng mais niyan, you are running from 60 to 180 days depende doon sa tinatawag nating maturity, okey? Ngayon, dalawang sistema yung pagtatanim ng mais. Ito yung tinatawag muna natin yung conventional, yung traditional, yung ginagawa nila dati. Araruhin mo, ihaharaw mo, tapos farrowing. Ang, kaya nila ito ginagawa kasi gusto nila na maganda yung tulong nito doon sa pag-germinate ng itatanim mo. Yung ugat mo humahaba, kumakapal yan at yan siyempre pagka maganda yung pag-uugat mo, maganda yung kain ng sustansya niyan. Tapos ang, sinasabi din dito, mas maganda yung pag-control mo ng weeds kapag fully prepared yung lupa mo, maganda yung pag-iipon ng tubig at saka yung paggamit ng abono, yan mas mabe-benefit mo ng ayos. Kaso kung conventional ang gagawin mo, magastos yan. Kaya nga hmm, lumabas ngayon yung tinatawag natin na conservation tillage. Kumbaga, ayan. minimal yung disturbance mo sa lupa, halos hindi mo igalaw, ang gagalawin mo lang yung tataniman mo. At yung sinasabi kaninang problema sa damo, yun ay hinaharap or ginagawa na nila sa paggamit ng mga herbicide po. Herbicide, Yan. tama. Okay. Ang ngayon, tinan mo ito, pinagkumpara nila yung conventional at saka yung conservation tillage. Yung conventional, yung full nut, kita mo, linis na linis yung bukid. Kagandahan nito, malalim yung pag-uugat. Pero doon sa conservation tillage, mababaw yung pag-uugat. Kasi nga, hirap na pumailalim yung ugat dahil Siyempre, nga po, hindi nabungkal yun. yan. Ito namang nabungkal na lupa, madaling matuyo yung ibabaw niyan kasi kitang-kita mo, oh, walang, yung Mulch. singaw ng tubig do sa lupa mabilis. Pero dito natatakloban ng mga pinag-anihan, kung ano mang damong natutuyo diyan, hindi agad maalis yung tubig. Wala kang inaasahang magiging peste kaagad kasi yung mga tirahan ng peste, yung mga panggagalingan ng sakit, yun ay iyong, i-plow under na napunta mo sa ilalim, nabulok na yon. Pero dito sa conservation tillage o minimum tillage, meron kang, ah, posibleng malaking harapin doon sa problema sa peste. Kapag nag-abono ka dito sa conventional tillage, maganda yung paggamit ng sustansya kasi nailagay mo yon, yung sustansyang inilagay mo, naikalat ng ayos diyan, maganda yung pag-uugat, makukuha. Pero doon sa conservation tillage, medyo merong lugar lang na maganda yung sustansya, pagdating doon sa mas ilalim, eh hindi maganda yung pag-provide ng nutrients. Madaling magtanim kapag ka conventional yung linis na linis yung bukid mo. Dito talagang kailangang
hawiin mo yung lupa bago ka magtanim. So, yan ang pagkakaiba noong sistemang ginagamit natin ng sinauna. Medyo magastos nga lang, pero dito sa susunod, dito sa kabila, observation, hindi magastos, pero meron kang counting adjustment na kailangan gawin. Okay, tatlong klase yung ating tinitingnan na mais. Meron niyang dent, merong flint, merong sweet corn. Yung dent na tinatawag natin, pag tiningnan mo yung mais niya, medyo may kulubot dun sa ibabaw, dun sa tuktok ng butil ng mais. Yun yung nakikita kalimitan, yung mga pakain sa hayop, yan yung mga ganyang klase. Yung flint corn, wala, buo yun talaga, makinis, matigas. At dyan, ang example na makikita natin dyan, yung popcorn. Ito namang sweet corn, ito yung para sa pagkain talaga ng tao. Ito nga lang, ang problema nga nito, ito ay hindi nagtatagal. Specific na specific yung kanyang ititigil sa bukid. Pag sinabi niya na kailangan anihin mo ng 60 days, kailangan anihin mo na yun ng 60 days. Kasi ang panito, nagbabago yung quality nung aanihin mo. Nawawala yung pagkatamis niya at hindi ito na itatago din po ng matagal. Yung iba, pinaprocess ito, maraming pagkuhan yan, kagaya ng pudding, sinasama sa salad, or dili kaya inalaga lang yung busil, ayan, yung mais, at yun, kakainin na directly ng tao. Okay, bago tayo mag-proceed sa mga ating discussion, gusto ko lang maintindihan ninyo itong tinatawag natin na corn anatomy. Yung butil ng mais, meron niyang bahagi sa gitna, malambot yun, na andoon yung buhay na parte niyan. Kung saan ito, dito lalabas yung ugat, dito lalabas yung kanyang talbos. At ang magbibigay ng pagkain, kinukuhanan niya ng pagkain habang lumalabas yung ugat at saka yung talbos niyan dito sa endosperm. So yan ang tandaan ninyo ha. Merong buhay na parte yan, tapos meron niya pinagkukuhanan ng pagkain. Okay. Bago tayo sumabak sa pagtatanim, kagaya ng ating mga nabanggit sa ibang sessions natin o presentations, maganda ipa-analyze mo yung lupa mo kasi ang pagpapa-analyze ng lupa, ito yung makakabigay tulong sa inyo na ma-manage mo yung pagbili ng abono. Kasi alam naman ninyo, isa sa cost driver, magastos sa pagsasaka, yung halaga ng abono. Eh kung hindi mo alam yung tamang abono, anong abono yung ilalagay mo, ang problema niyan, pwede kang makabili ng hindi abono dapat na yun yung ilalagay mo, mapapamahal ka. At siyempre, nandun pa rin yung malaking posibilidad na itatapon mo lang ng itatapon yan. Magko-contribute ka doon sa tinatawag natin na pollution ng environment. Okay, kagandahan din ng pagpapa-analyze mo ng lupa, malalaman mo yung nutrient deficiency. Critical na critical dito yung pH. Kasi yung pH yun ang magsasabi sa inyo, yung ilalagay ko bang abono, magagamit ko ba o nandun lang sa lupa. So, number one ang kailangan gawin mo, ipa-analyze mo yung lupa mo. And then, okay, kalimitan doon sa mga pinapa-analyze na lupa, nagugulat sila, naku, maasim na pala ang lupa ko. Yung tinatawag natin na masyadong mababa na yung pH. Kapag mababa na ang pH, yan, kailangan meron tayong kailangan gawing intervention para makorek yun. Hindi pwedeng hindi kasi kung maasim yung lupa mo, yung mga sustansyang inilalagay mo, nandun sa lupa, hindi magagamit ng iyong pananim. Kalimitan kasi ang lupa kapag palagi mong ginagamitan ng mga acid-forming fertilizers, ano-ano yun? Yung 2100, yun yung pinakamalakas na mag-asim ng lupa. Yung 1620, yung sumusuon, yung urea. Kaya yan ay natural na mangyayari. Kaya habang ikaw patuloy na monocropping yung ginagawa mo, mais, 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 kailangan ito, babantayan mo ito, yung liming. Kasi mapapansin mo yan, imbis na papataas yung ani mo, medyo pababa yan. Kalimitan din yung lugar na palaging malimit ang ulan, nahuhugasan yung calcium at magnesium. At pag nahugasan nyo, naalis yung calcium at magnesium, naalis dun sa lupa, yun yung tumutulong or nagiging resulta noon pagkaasim ng lupa. Hindi naman mahirap ang pag-control ng maasim na lupa, acidic. Gumamit ka lang ng agricultural lime, masusolusyonan mo yan. At yun po, kung kailangan gumamit ito, pwede po namin kayong gabayan, papaano ba ang paggamit ng lime doon sa aking acidic na lupa. Yan, okay. Ngayon, meron na tayong may mga nabanggit na ako. Ano yung unang-unang maganda gawin mo? Kasi
Ang mga farmer dati gumagamit ng basal fertilizer. Kalimitan niyan ginagamit nila 2 hanggang 4 na sako, yung iba 4 na sako nga, pero kalimitan 1 hanggang 2 sako lang ng complete fertilizer. Ngayon, meron na tayong paraan para hindi mo na 'yun gawin. Gumamit ka ngayon ng seed fertilizer. Okay, ang seed fertilizer ito, kaunting, quantity ng abono ilalagay mo doon sa iyong itatanim na seeds. Kumbaga ihahalo mo 'yun, 'pag hinalo mo 'yun, patutuyuin mo, pagkatuyo, puwede mo na siyang itanim. Kaunting-kaunting level lang 'yun ng paglalagay ng abono, kumbaga iko-coat mo lang yung buto. Kagandahan nito, taglay nito yung tinatawag nating phosphorus at zinc na malaking tulong para pantay-pantay yung pagsibol niya. Makikita mo parang walang up and down yung nakatanim mo, halos sabay-sabay yung sibol niya. At mas mabilis ngayon na makikita mo kumpara doon sa hindi gumamit itong seed fertilizer. Tingnan po ninyo ito ho. Hiniram po ito doon sa Yara Fertilizer. Ang produkto kasing pinag-uusapan natin dito, Teprosin. Ito, nilagyan ng Teprosin, yung sa kanan, hindi nilagyan ng Teprosin. Walang ibang inilagay dyan. Pareho ng variety, pareho ng pinagtaniman na lupa. Pero makita po ninyo, sa loob lang ng 1 linggo, yan na po yung diferensya. Titingnan mo yan, wala yung basal. Saan ka ngayon kanyan? Saan ngayon ang gagawin mo? Sabihin mo, alin dyan ang paborado sa iyo? Di siyempre, yung nilagyan ng seed fertilizer. Kagandahan po nito, 150 ml ang dosage niyan sa 10 kilo ng seeds ng mais. So, murang-mura lang yun. Wala pang 200 po yun. Ayan, tingnan po ninyo. Makaraan yung ilang araw ng pagkatanim na niyan, V6 na yata yan. Tingnan po ninyo yung hindi pa rin nalalagyan niya ng first dose ng fertilizer, lalagyan pa lang yan. Pero tingnan mo yung tindig noong mayroong seed fertilizer saka walang seed fertilizer. Okay. Ngayon, okay, sa pagtatanim, maraming sistema ang ginagawa ng mga farmer. Meron yan yung tinatawag nila na Farmalite, yung nasa gitna. Ngayon, meron na ring lumalabas na drum seeder. Bago ito, pero hindi pa masyado ang kalimitan gumagamit ito. Pero popular na popular doon sa Corn Belt area natin, yung tinatawag natin na mechanical, hila-hila ng traktora, yan na po yung nagtatanim. Imbis na tao yung maghuhulog ng seeds, ito na po makina, yung ang pagtatanim, tamang-tama po yung layo doon sa bawat eras. Tamang-tama po at madaling natatapos ang pagtatanim sa isang araw. Okay. Sa pagtatanim ng abono, ipapaalala ko rin po ulit, kailangan alamin natin or tandaan natin itong 4 hours of fertilization. Kasi sa mga impormasyon na to, mababawasan natin yung pagkawala ng sustansya, pero maganda yung magiging pagkain nung tanim nating mais. So ano yun? Right source. Ano yung pagkukuhanan ko ng sustansya na kailangang itugma ko doon sa pangangailangan ng aking mais? Gaanong kadami ang aking ilalagay bawat fertilization window? Kailan ako maglalagay at saan ko or papaano ko ilalagay doon sa aking nakatanim? Malayo ba? Ganong kalayo sa puno? Ididikit ko ba sa puno? Pagitan ng 2 puno? Yan po, importante po yan para ating maganda yung maging epekto ng ating bibilhing abono. Mike, baka meron kang idadagdag bago ako mag-proceed. Actually, dun sa yung sa buto, no, yung sinasabing coating, parang meron din yung mga ibang company na yung mga buto nila na binebenta is coated na eh. Pero kalimitan doon sa coated, yun fungicide, insecticide, at saka may sticker. Wala yung wala akong nakita na meron na silang yung kailangan na phosphorus at zinc. Bali kung yung mga coating na ginagawa nila, most ang function lang noon kalimitan ay protection sa pest and disease. Yun lang. Tsaka yung sa Allied yata, Allied yung kanilang neb, yung kanilang root exudates, yun, pampahaba rin yata ng mga ugat-ugat yun. Yes, para maganda rin yung kanilang germination, ano? Tapos, merong katanungan dito, yung ating kaibigan, si Sebio, si partner Sebio Corpus. Sabi niya, anong magandang pangtanggal acidic at bakterya sa lupa? Salamat sa sagot. Yan, okay. Yung pagtanggal ng acidic ng lupa, talagang ang kailangan po ninyo dito ay yung tinatawag natin na lime. Lime po, yun yung pinaka
magandang pantanggal po. Pero kailangan analyze ninyo yung lupa. Alam ninyo kung gaano katindi yung pag-acidic. Kasi halimbawa, yung pH 4, pH 5, hindi po parehong dami ng lime ang ilalagay ninyo doon. May po yun, may quantity na para sa 4, patataasin mo yon, merong para sa 5, patataasin mo yon. Ganun po. Kaya kailangan nyo, alam nyo muna yung level ng pagkaasim ng lupa ninyo. Yung sa bacteria po, kailangan, ang gagawin po natin yun, kasi kalimitan itong mga soil-borne diseases na to, yung bacteria pinanggagalingan na to, nandun sa lupa ay meron tayong pwedeng gamiting organic po dyan para po makontrol natin yung pagdami niyan. Natural po natin na aatakihin o lalabanan yung bakterya na nasa lupa. Okay. Ayun po. Speaking of acidity, yung kay yung kay Sir William na combustion ash, yan makakatulong din yan sa sa pag-correct ng pH ng lupa, yung sa acidity. Yeah, Tama po. ba? Yun. Tapos, ito ba yung kanina? Tanggal ng asin. Okay. Speaking of pH, So yung mga farmer natin, siguro isipin nila, paano ba yung pagkuha ng pH? Paano ba pag gano'n yan? So, sa ngayon, may mga nabibili na po na mumurahin lang ng mga pH meter, yung soil pH meter. Kasi ako noon, meron kami binili noon na soil pH meter mula dun sa Harvest Agribusiness. Hindi, wala yun. pang yun, mura lang yun, wala pang 1,000 yun. Yung pagkabili namin doon dati, tingnan nyo dun sa Harvest. Toto Barcelona. Tingnan nyo. Kasi sasaksak mo lang yun sa lupa, makikita mo na agad yung pH ng lupa mo. Pati yung moisture level niya, ano rin siya. Makikita niya. Okay? So, batiin ko lang din yung ating kaibigan si Sir William, tapos si partner Sebio, sa Aurora pala to. Ito, batikang farmer to, si partner Sebio. Napakagaling na farmer niyan. So, iba't ibang klaseng tanim yan. So, si Eric Lopez from Cebu. Meron tayong kaibigan from Cebu, ha. Ito, maganda rin yung tanong ni Sir Fabian Dacumos. Sir, ano po bang variety ng hybrid corn na may resistance sa fall armyworm? Problematic na ganito, sir. Mataas na Wala pa tayong hybrid variety ng mais na resistant sa FAO. Lahat po yan dadaanan ng FAO. Kaya ang pinakamagandang gawin dyan, sir, meron tayong strategy kung paano natin na masusugpo yung FAO na hindi pa tumatama doon sa ating tanim. Mayroong nakita ako na ginawa silang trial dito sa UP Los Baños. Maganda yung naging resulta. At sabi nga nila, yun yung ipopromote nila. Siguro sa isang segment dito, pwede kong hingin yung resulta noon para tayo yung isang maging kasangkapan para maparating sa farmer yung pagkontrol nitong FAO. Kasi talagang sakit ng ulo itong FAO. Ang ititira lang nito sa iyong mais, ting-ting, uubusin nito. Lahat ng kulay berde, pati damo kakainin yan. Kaya lang, dapat talaga bigyan pansin natin. Huwag na nating intay na gumagapang na yan doon sa papunta na sa mais natin. Bago yan makapunta doon sa mais natin, dapat meron na tayong nakahandang pang-control or pang-tapat dyan sa FAO. Kasi hindi biro-biro po pag kayo ay tinamaan ng FAO. Oo, kasi matagal na rin problema itong FAO na ito eh. Ilang years na rin ito, Siguro baka nag-evolve na ng evolve. Dati ordinaryong uod lang yun eh. Ngayon, meron ng FAO na talagang matinding kumain. Although Hindi rin kaya ng ibon eh. Although yung mga Sa ibang dami, variety hindi niya kaya. yung ibang variety meron ng resistance sa Asian corn borer ba yun? Oo. Pero itong FAO, mahirap talaga to. Iba yung ngipin nito eh. Talagang parang razor. Ayan. Matibay. Ito si ating isang wise na magsasaka. Ito talaga eksperto rin doon sa pagmamais. Pero sabi niya, baka daw meron tayong idea paano maiwasan yung sakit ng maisan tulad ng leaf blight. Yan, oo. Yun, mamaya meron akong pakikitang slide, makikita po ninyo doon yung management kasi sintomas tapos management, paano mong maiiwasan yun. Pero kalimitan po yan, nag-uumpisa doon sa hindi naiigahan ng tubig tapos sobrang paglalagay ng abono. Yung dalawang yun kalimitan po ang nagiging dahilan kaya meron tayong kaagad na nakikitang sakit doon sa ating mga pananim. Pati po yung hindi naaalis yung dako. Yan po. Okay po.
Okay. Tuloy tayo, Kamarse. Okay. Okay, ngayon ito, merong ginawa kaming crop program para po dito sa ating abono. Ito pinaka-basic, ito yung law nila ng kwan. Kasi ang kung susumahin mo ito, mga 8 lang ito 8 sako sa isang hektarya. Pero ang mga farmer ngayon meron 8, 10, 12, 16. Ang ratio niyan, kalahati ay complete, kalahati ay urea. Mas maganda kung makukuha mong urea ay urea with zinc kasi may mga kumpanya na nagpo-produce niyan eh. Kaya ang mas magandang gamitin mo diyan kung ikaw ay gagamit ng urea, yung meron ng kasamang zinc. Kasi ang sinabi ko kanina, leaning towards papunta doon sa alkaline side, kapag ka ang lupa mo ay alkaline sa mais. Yun ang favorable sa mais eh. Pag alkaline ang lupa mo, mababa yung availability ng tinatawag natin na zinc. Kaya para masupplyan yon, yung gagamitin mong abono, kargado ng zinc. Okay? So, sa mais, yung field corn, 2 lang yung paglalagay ng abono. 7 to 10 days after planting, 25 to 35 days. 2 lang po yun. Tapos, yung bago ka magtanim, meron kang ilalagay na seed fertilizer. Ang rate na gagamitin mo, 150 ml, isang bote. Pero dito sa diet, inirekomenda namin yun eh. Nagkamali sila. Instead na isang bote ang ginamit nila doon sa isang sako, 2. Takot na takot nga eh nung tinatanong na nung may-ari bakit daw ganun yung kwan. Mabuti, mas maganda pala ang epekto noong tinatawag nila na doble yun. Ang laki ng diferensya, sabi niya, sir, tingnan mo ito. Nilagyan nila na nagkamali sila dito, ang napalagay dito Teprosin, 2 bote. Dito nilagay namin urea complete, 2 sako. Sir, mas maganda pa yung iyong kwan yung nilagyan mo ng seed fertilizer. Kaya sabi nila, ang ginagawa na nila ngayon, dinodoble nila. Sabi ko, kwan, maganda yung kwan. Kaya lang titingnan namin ang cost, kaya isa lang yung inilalagay. Pero sabi niya, hindi, mas mura pa rin yan. Kung 2 bote, 400, magkano yung isang sako ng complete? 1.5. So 1.5 versus 400. Tapos ganito yung tindig ng tanim ko. Dito na ako sa 400. So yun ang magandang balita po doon. So yan, tanda po natin ha. 2 ang window of fertilization, 7 to 10 days. Ito, hindi pwede kayong lumayo dito kasi sa puntong ito yung nagde-determine ng bilog ng mais ninyo. Yan, kung gugutumin mo ang mais mo, mapapansin mo yung mais mo ay maliit ang bilog niya. Dito naman sa 25 to 35 days, dito nagdidikta yung magiging haba ng mais mo. Kaya nga po, yung tested na po yan, sa stage na yan, kailangan huwag mong gugutumin yung iyong pananim kasi doon sa puntong yun, kapag ka ginuto mo yung iyong pananim dito, iikli yung bunga niya. Dito naman sa 7 to 10 days, maliit na yung bilog ng bunga niyan. Kasi kung doon ka kung sasala ka dyan sa time na yan, ang gagawin yan, doon lang yan pupunta, ang makikinabang niyan, dako ng iyong mais. Okay? Ngayon, tingnan niyo nito. Ito, kaunting lang natin, kaunting advertisement. Ang mais natin, bawat butil ng mais natin, nakakabit yan sa isang buhok. Tanda mo yun isang buhok, isang butil. Yun yung characteristic ng mais. Pero marami nagsasabi, sir, bakit ganito? Pag binaako yung mais, binilang ko, palaging divided by 2. Bakit ganun na nangyayari? Sabi ko, sir, simple lang yan. Di ba? Sabi ko sa inyo, isang mais, yan ay nakakabit sa isang butil. Kapag na-pollinate yun, nag-undergo yun ng development, yung isa nagiging 2. So, yung makikita mo dito sa nakakabit na litrato, yung nasa may bandang itaas, isa lang yun. Pero habang nagde-develop yan, nahahati, nagiging 2. Yan yung nagiging dahilan kaya bawat linya nagiging 2. Kaya pag binaak mo, palaging divided by 2 yun. So, patunay na iyan ay nagsimula sa isa. Tingnan niyo itong litratong ito. Ayun o. Tingnan niyo yung pagkakadikit ng 2 pinagkakabitan ng mais. Isa lang. So, ibig sabihin yan, talagang nag-umpisa yan sa isa, nanganak, naging 2. Kaya pag binaak mo, divided by 2 lagi ang number. So, 16, merong 14, merong 12. Yan, palaging gano'n. Hindi ka makakuha ng 11, hindi ka makakukuha ng 13, hindi ka makakukuha ng 15. Palaging divided by 2 kapag binilang mo yan. Yan po. Ngayon, okay.
kung tayo nakapaglagay na ng abono, meron tayong follow-up na mga gagawin pa sa ating mais. Ito, yung sa cultivation, marami nang hindi gumagawa nito kasi sabi nila dagdag gastos na lang daw eh. At ang sinasabi nga nila, nahihirapan na sila kumuha rin kasi yung cultivation na ito, either tao or kalabaw ang gagawin. So, off-barring, 12 to 20 days, kumbaga, padadaanan mo ng araro, palalayuin mo ng kaunti yung lupa doon sa puno ng mais. Ngayon, pag naglagay ka na ng abono, yung pangalawang pan, yung 25 to 35, ilalagay mo yung abono, tatabunan mo ngayon doon sa healing up. So yan yung mangyayari sa cultivation. At ang isa pa, yung weeding. Kasi sinasabi nila medyo gastos din yung paglalagay ng isang abono, ay ng herbicide. Kaya ginagawa nila, hindi nila kaagad kinokontrol yung pagdami ng damo. Ang problema nga po, mas malakas kumain ang damo ng pagkain kumpara sa mais. Ang isa pa, pangalawang tahanan po ito ng insekto. Kaya pag marami kang damo, nandoon yung mga insekto. Okay, sa paggamit ng herbicide, tandaan natin ha, dalawa yan. Kung ang mais mo yung tinatawag nating RR o Roundup Ready, okay, glyphosate, pwedeng gamitin yan. Pero kung OPB yan, pwedeng OPB, hindi RR. Sweet corn, yan ang gagamitin mo, atrazine. O, tandaan ninyo ha, huwag kang gagamit ng glyphosate sa OPB, sa sweet corn. Meron akong nakitang advertisement sa FB. Aba, nakalagay doon, sweet corn, pwede na raw taniman ng glyphosate. Pero sabi ko, hindi ko kayo masasagot pa dyan kasi wala pa akong nakikita. Nakapost lang doon sa FB. Sabi ko, hindi ko pa sigurado yan. Magtatanong muna ako para bago ko yan sang-ayunan na sinasabi na pwedeng gamitin ng glyphosate. Kasi yung glyphosate, kapag kaya na in-spray mo, hindi doon sa Roundup Ready, lanos yung iyong isang hektarya. Nagkaroon na kami ng experience na to. Bumili si farmer, hindi alam na nagtitinda kung RR yun o hindi, ibinigay si farmer. Si farmer, akala niya glyphosate ready, isang hektarya. Dito sa Reyna, sa Mercedes yun. Pag nung isang araw, nung in-spray niya, tumawag sa akin, bakit daw ganun? Yung mais niya, ginamitan nung pina-promote ko na glyphosate. Doon daw sa may lugar ng Reyna Mercedes, pinuntahan ko. Naku, bukod tangi nga, isang kwadrado, isang hektarya. Yun lang ang kulay brown, tinamaan ng glyphosate. So wala, ang ginawa lang ng nabilhan niya, binalik lang yung halaga ng seeds. Pero sabi ko, sir, logi ka dyan kasi gumastos ka na ng abono dyan. Pangalawang lagay mo na ng abono yun. Kaya yun ang kailangang ingatan ninyo. Siguraduhin ninyo kasi minsan yung sako hindi na doon sa original na sako na nakalagay, lalo na yung mga tinatakal-takal. Yun. Siguraduhin ninyo na Roundup Ready yun. Pag Roundup Ready, okay gumamit ng glyphosate o glufosinate. Kung OPB yan, sweet corn, atrazine lang yung gagamitin po natin. Okay po? Actually, sa ngayon, wala pa talagang sweet corn na available na Roundup Ready o yung glyphosate ready na nasabi. Tapos yung ating kaibigan na si Mike Paragoso, dati sinabi na niya ng kanyang ginagamit sa kanyang sweet corn, atrazine plus meron siyang binanggit na isang herbicide. Sinabi niya is Raker yun Raker herbicide. Yun sa, ayun, pinost pala niya ito. Sabi niya, Raker 400 for clean more herbicide. Yan daw ginagamit niya. Sinahaluan niya yan ng atrazine. Ayan. So, teka nga pala, bibigyan ko rin kayo ng tips sa atrazine. Paggamit ng atrazine, sundin ninyo yung label dose niyan ha. Huwag ninyong sosobrahan yan kasi doon sa dito sa Kawayan Isabela, mayroong isang farmer diyan na tuwa, double dose, double o triple dose. Ang ganda, nung in-spray niya, linis na linis. Sabi niya, sir, kahit magsabog ako ng barya dyan, makikita mo. Kita mo, makukuha mo, mapupulot mo. Aba, sige, control yung damo. Aba, nung nagtanim, nung sumunod na season, pagtanim, walang sumisibol. Tawag sa akin, bakit? Ano bang kwan? Anong nangyari? Wala naman ako nilalagay. Hindi pa ako nag-i-spray, sir. Walang sumibol na mais. Tinanong ko yung nakaraang season, anong ginawa mo? Nag-spray ako ng atrazine. Ganun kadami. Naku, double, triple dose. Naku, sabi ko, andyan pa yung herbicide. Kasi yung sumisibol na mais ninyo, kung ano mang sisibol doon, kay mais yan, kay damo yan, pipigilan niyang sumibol yon. Yung mais mo ang sisibol. Patay yung mais mo.
ayun, isang season na hindi nataniman yung area. Kaya pag gumamit ng atrazine, sundin ninyo yung label dose. Kung sinabi noon na 5 kutsara, 6 na kutsara, basta kung ano yung nakalagay doon na rate per 16 liter, yun lang ang susundin ninyo. Huwag kayong mag-eksperimento na dodoblehin, triplehin ang dosage at babalikan kayo niyan sa susunod na tanim. Tsaka magastos. Pag Yun. nagdo-double dose, magastos. Double dose, triple Oo. dose. Ayan. Sige ka, Marce. Diretso tayo. May mga katanungan Okay. sila mamaya. So, okay. Ang mais natin, kailangan nga niyan malimit, may tubig na available. So makikita nyo dito, ito yung window of irrigation. Kasi kalimitan, halos lahat ng mais dito sa atin, rain-fed. Pero may pagkakataon na halimbawa, papasok 30-35 days. Nangangapa sila dyan, sasabihin nila, sir, kinakabahan pa ako eh. Sabi ko, ang bantayan ho ninyo niyan, pag nagsibuyas yung dahon, yung kumulot na, kailangan magpatubig kayo. Hindi pwedeng hindi, sir. At talagang walang laman yung mais ninyo. Kaya yun ang gagawin natin. Binigay ko yung schedule sa kanya. Ito na yung sinusunod niya. Basta sabi ko, kung hindi uulan, ang lupa mo tuyong-tuyo, magpatubig ka para maiwasan natin na maapektuhan yung paglalaman noong bunga ng mais. Yan. Okay. Kung tatanong naman nila, ano ba sir ang magandang palatandaan kung aanihin na? Kasi yung sinasabi ng mga researcher, ang magandang pasukin mo dyan, physiological maturity. Paano mo malalaman yun? Kumuha ka ng butil ng mais doon sa tingnan mo yung ilalim. Yan, yung may itim na yan. Pag meron na yan, ibig sabihin yan, ready for harvest yan. Pero yung iba, kahit ready for harvest, hindi pa nila inaani yun. Kasi sabihin nila, sir, hindi na naman tag-ulan ngayon eh. Patutuyo-tuyuin ko na rin kasi mahirap din na pagpapatuyo niyan doon na ilalatag namin sa semento eh. So, habang iniintay pa namin na bumaba yung moisture content, ay di andoon lang siya. Pagka maganda na yung moisture content, saka namin aanihin. So, ganun yung ginagawa nila. At ayan, makikita mo, pwedeng anihin na doon sa physiological maturity pa lang, yung iba ang ginagawa, pinuputol, pinupungos yung pinapakain sa hayop, tapos iniintay na matuyo na sa field. Yan. Bihira naman yung dito sa atin na naggagawa ng harvester pero ngayon nagiging popular na rin yan lalo na doon sa Isabela. Nakakakita na ako ng combine harvester na ginagamit sa palay, papalitan lang nila ng tambol, ginagamit doon sa mais. So yun po. Ayan. Okay. Ang mais natin sa ayaw at sa gusto natin, meron at meron yung tatamaan ng sakit. Kaya ang kailangan mo dyan, i-monitor mo ng maayos yan. Palagi yan. Kung meron kang mga nakikitang mga kakaibang tindig dyan, merong puti, madilaw na dahon, nabubulok na tangkay, alisin mo na yun. Kailangan hindi mo basta puputulin, iiwan mo doon, kolektahin mo, sunugin mo. At ang isang pinakamaganda rin, huwag kalilimutan, nandun pa rin yung sa field sanitation, lalong-lalo na kung pag-uusapan idamo. Alisin ninyo yung damo kasi pangalawang tirahan yan ng ating mga insekto. Ayun. Okay. Ang kalimitang sakit ng mais, ito, 8 ito eh. Tingnan po ninyo ha. Yung downy mildew, natutuyo yung pumuputi yung dahon, mamamatay na rin po yan. So, ang pinakamaganda dito, pag meron yan, alisin po ninyo. Okay. Yung meron na rin marami ng resistant variety dyan sa downy mildew. Yung corn rust, kita mo yung parang kalawang yung dahon. Ayan, marami na din tayong resistant yan. Pero sinasabi ng farmer, pag ganito, pag umulan naman sir lang, wala na rin kaagad yan eh. Ito pong banded leaf and sheet blight, ito kailangan merong chemical treatment dito na gagamitin. Although sinasabi natin na breeding yung resistant variety, pero sinasabi nila kapag meron nito, kakabahan na sila kasi matindi yung magiging nito eh. At ang isa pa, ang sa kalimitang nire-recommend dito, huwag kang kukuha ng variety na mababa yung tinatawag natin na pagpupuso. Okay. Yung bacterial soft rot, ito naman po yung pag meron yan, mabaho ang amoy niyan eh. Alam na alam mo na yan eh pag hinawakan mo at inamoy mo, mabaho. So, kinalaman nito, kailangan balanse yung pag-aabono mo. Huwag mo sosobrahan yung nitrogen kasi yun yung talagang nagiging dahilan dyan para sumingga or mas marami kayong makikitang problema po dyan. Okay? Yung susunod na batch naman po natin, okay? Corn mosaic, ito, kalimitan lumalabas basta marami kayong aphids. Corn smut, ito, ganyan yung magiging bunga ng mais. Pero meron akong magandang balita sa inyo niyan. Gray leaf spots, resistant varieties, ayan din po. Meron din silang ginagamit na pang-spray dyan.
kalimitan diyan chlorothalonil, mancozeb lang. Yung kalimitan sa mga leaf diseases, chlorothalonil, mancozeb lang ang ginagamit nila diyan, nagkakaibigin na o kaya yung propiconazole. And then yung earrat, nabubulok, nagdidikit-dikit yan, makikita po ninyo yan. At kapag ka merong ganito na yung inyong maisan, kailangan meron kayong gagawing adjustment doon sa inyong pagpiprepare ng lupa. Mas malalim yung gagawin ninyong pagbungkal sa lupa para mabaligtad. At doon sa pagkakataong yun, pwedeng mapatay siya. At meron ding chemical na pwede ninyong gamitin para malabanan po ito. Ayan. Okay. Yung sinasabi ko sa inyo na corn smut, ito po yun. Sa ibang bansa po, nag-originate ito sa Mexico eh. Ito, hindi po nila pinapatay ito. Ito na yung inaani nila. Kung walang ganito yung mais nila, ang gagawin nila, i-sprayan nila ng tubig na merong sakit para maging ganito yung mais nila. Sa tabuk po, ito, ginagawa na rin nila ito. Meron na silang market yan. Pero alam nyo ang halaga. 3,000 isang kilo. Isang kilo ha? Kaya asahan ninyo sa darating na panahon, marami nang magsasabi na kapag ka nagkaganito yung mais ko, hindi ko na yan hindi ko na yan papatayin, kundi aalagaan ko para makakuha ako ng magandang ani kasi mas mahal po ito kumpara doon sa ordinaryong mais. So, kalimitan makakakita na kayo sa mga imported section ng supermarket. Ito po gawa sa ibang bansa. Ang halaga po niyan ay $250, isang 25 ounces. So talagang mahal. Yun po. Wala pa nagpa-process nito pero tiningnan ko kahapon sa Facebook, sabi nila kung meron kang makukuhang market niyan, samantalahin mo na yun kasi maraming naghahanap niyan. Yun nga lang, yung mga nakakakita nito sa bukid, hindi nila alam kung saan dadalhin. Kaya pag meron kang alam na kuhan, samantalahin mo, ikaw yung mag-supply at makikita mo 3,000 piso bawat kilo ang iyong mai-cha-charge diyan. Farm gate pa lang 'yan. Okay? Okay, ayan o, kita ninyo kung papaano lutuin, nakadilata, nabibili as fresh, 'yan, ganyan. Tapos ito yung nasa taas, yung mga naluto na delicacy. So, 'yan po. Yung mga high-end restaurant, meron na po nito, nagse-serve na po sila. Ngayon, ang mais, pagka inani mo 'yan, kailangan patuyuin mo 'yan. Patuyuin mo sa 18 degrees centigrade. Tapos i-shell mo 'yan. Pagkatapos ng i-shell mo, tutuyuin mo to 14 degrees para pwede mo nang itago. Kasi bihirang-bihira, palagi ko wala akong nagiging farmer na meron ng bumibili na sila na yung nag-aani. Kalimitan, yung farmer na nag-aani, pina-process niya, pinatutuyo niya 18, i-shell bago sa kanya itutuyo sa 14 degrees. Ganun yung mga nakikita ko. Pero siguro sa mga meron ding specific na buyer na gusto nila, sila na yung magpa-process para dala na lahat yung pagtatrabaho. Although iba yung presyo ng 14% na mais kumpara doon sa field moisture kakakon pa lang yan. Minsan nasa 18 o mababa pa sa 18. Mataas pa sa 18. So yan po. Okay. Ngayon, pag-usapan naman natin kasi yung mga nakita natin yan kanina, ang pinag-usapan natin doon ay yung field corn, yung mga para sa hayop. Ngayon, tingnan natin itong sweet corn. Ang sweet corn, anim yung popular na variety dito sa Pilipinas. O yung yung sweet corn na alam na natin lahat yon. Violet yung kulay, lagkitan. Meron yung Visayan white corn, iba pa rin yan doon sa ginagamit nila o tinatanim nila sa Ilocos. May purple, merong young corn. Maganda ang pagtatanim nito at maganda rin po yung kinikita. Okay. So, ang susundan natin dito yung rekomendasyon na ibinigay ng East West. Maganda yung kanilang binigay na rekomendasyon dito eh. Kama-kama yung ginagawa na ngayon na nire-recommenda nila na pagtatanim ng mais. Kasi yung iba ang ginagawa pa rin nila dire-diretso pero ito isang metro na kama tapos meron kang kalahating metro na pagitan ng bawat kama at para makadaan ng maayos yung mga magtatanim diyan. So, ang gagawin niyan bago kayo magtanim, lalagyan mo ng organic fertilizer yung kama. Dito pwedeng pumasok yung tinatawag natin na combustion as fertilizer at amino acid granule fertilizer. Ang gagawin mo lang naman yan sa 2 metro. Yung 2 metrong haba tapos 2 square meter na bed,
ang ilalagay mo lang naman diyan tig isang kutsara, eh. Isang kutsara ng amino acid, isang kutsara ng combustion ash, yun yung ikakalat mo doon as basal kasama noong, organic fertilizer. Yung iba sabi ko nga, dahil kargado na ng amino acid ang organic fertilizer yung amino acid, wag na ninyong lagyan, tama na lang yung dalawa. Pero tig isang kutsara doon sa haba ay 2 metro, ang lapad ay 1 metro. So yun, yung pagtatanim niyan. Okay, nandun pa rin yung sinasabi ko na magandang paglalagay ng teprosin and pizing kasi ito yung magbibigay sa iyo ng tulong para mabilis lumaki, mabilis sumaba yung ugat, pantay-pantay na lalabas yung talbos nito. So yun po ang kagandahan niyan. At siyempre, kapag nagtanim ng mais, it's either basa ng kaunti yung lupa nung ikay magtatanim or kung tuyo yan, kailangan magdidilig ka para mag-start na yung magandang germination. Okay, fertilizer application, hindi dalawa yung window niya, tatlo yung window niya. Meron tayong 15 days after sowing, 30 days, meron tayong 45. Pero tandaan mo ha, bago ka dumating sa 15 days, tinulungan ka na noong tinatawag natin na seed fertilizer. At magugulat ka ang paglalagay ng abono, tinan mo, isang kutsarita, kalahating kutsarita, ganyan lang yung paglalagay niyan. At ang kalimitang paglalagay niyan, hindi mo mismo doon sa puno, pagitan ng dalawang puno, doon mo lang ilagay yung abono mo, doon mo lang na ilagay. Kasi ang spacing naman yan, malapit lang eh. 30 yata ang panito. 30 ang spacing na ginagamit dito. So, sa pagitan noon, kagaya din nung sa field corn. Sa field corn kasi, ganun din yung ginagawa eh. Hindi na pinalalagay doon mismo sa puno, kundi sa pagitan ng dalawa. Abot yun nung ugat na lumalaki doon sa kwan. Kaya mas maalwan, madaling maglagay ng abono. At saka wala kang alalahanin na kapag naglagay ng abono, napadikit doon sa puno. Masusunog yun. Mamamatay yung mais. Yan, okay. So, ang sweet corn, sabungin din yan ng paes, ng mga disease. Kaya ang kailangan mo dyan, meron kang sistema para ma-monitor mo yung mga insekto. Yung sticky strap, yung parang pandikit ng langaw yan, ididikit mo lang yan, malalaman mo doon anong peste na yung makikita mo doon sa loob ng bukid mo. At yung sinabi ko nga kanina, kung merong kakaibang lumalaki, kulay ng dahon, natutuyo, alisin mo yun. Ipunin mo, alisin mo yun. At sa sweet corn din po, ang maganda doon sa sweet corn ay pinakamaganda, rotation. Hindi lang puro sweet corn ngayon, susunod sweet corn. Kasi sa ganung pagkakataon, maganda yung magiging management mo ng peste at saka ng sakit. At saka siyempre, yung pagpo-provide ng kung ang gagamitin mo nga isasalit mo doon sa mais legumes o ibang gulay, iba yung peste noon, iba nakakapagtulong din yan para ma-revitalize yung makapagbigay ng sustansya ulit doon sa lupa. So yun, hindi lang puro pakabig ang gagawin mo na lahat ng itatanim mo, kuha ka lang ng kuha ng sustansya sa lupa. Meron kang itatanim dyan na makatutulong para madagdagan yung sustansya kakainin nung susunod na tatanim mo na season. Okay. Ngayon, okay. Ang rekomendasyon din na ibinibigay ngayon, salamat nga pala dito sa tinatawag natin na East West. Ang ganda na nung kanilang pagmamanage ng insect resistance. Kasi sa sweet corn, sabi nila, ang number 1 na tumatama lagi sa iyo dyan, aphids at saka yung mga uod. So ano yung gagamitin mo dito? Binabase na ngayon nila dito sa mode of action, sa IRAC mode of action, at kung saan dito rotation yung gagawin mo. Hindi pwedeng isa lang yung gagamitin mo. Halimbawa, lambda sa halotrate. Hindi pwedeng yun lang. Pagkatapos noon, lipat ka dun sa iba. O, sa abamectin, pwede kang chlorantraniliprol, yung Prebaton, fluvendiamide, o ganun din. Sa tinatawag natin na diseases, ganun din po yung kuha natin. Kasi sa sweet corn, ang numero 1 problema naman ay rust, corn leaf blight, downy mildew. Ito na po yung mga active ingredient na pwedeng gamitin. Pinakamura po dito itong copper-based fungicide. Lahat po dala niyan. Kaya lang tandaan ninyo ha, pag copper-based fungicide, hindi pwedeng kayo ay maghahalo. Solo application nito. Tandaan po ha, basta copper-based fungicide, solo. Wag kayong maghahalo. Pag naghalo kayo niyan, masusunog yung dahon ng inyong i-sprayan. Okay? Okay. Meron din bahagi dito na nakafocus doon sa safe handling ng pesticides. Kailangan may protective gear ka kasi chemical yan, malaki yung chance na papasok sa katawan mo. Mag-spray ka lang pag maganda yung panahon para hindi sayang yung iyong inilagay na
mga insecticide o fungicide, siyempre nakakondisyon yung iyong gagamiting sprayer. At pagkatapos ng pag-i-spray mo, kailangan maligo, maghugas ng kamay or maligo para ano man yung natira doon sa ating katawan sa kamay, lalo na sa kamay, maaalis po yan. So, dito po nagtatapos yung presentation natin tungkol doon sa mais. Ito po uli yung contact number ko at messenger po at saka doon sa Smart. Maraming salamat.